Mayroon bang lugar sa mundo na hindi matatagpuan sa mapa, isang kontinente na lumitaw at naglaho na parang panaginip? Hindi ito alamat lamang ng mga baliw o kwento ng mga mangingisda sa gitna ng karagatan. Ito ay isang misteryo na nagpapagalaw sa mga sikat na siyentipiko, nagpapatulog sa mga historiador, at nagbibigay liwanag sa mga hangganan ng ating kasalukuyang kaalaman sa planeta. Tayo ay nakatayo sa isang mundong tila lubos ng natuklasan, ngunit sa ilalim ng asul na karagatan, sa ilalim ng makapal na ulap ng ating mga atlas, may mga bakas ng isang nakaraan na mas matanda at mas malaki kaysa sa ating inaakala. Ito ang ika-4 na kabanata ng ating paglalakbay, ang sumpa ng nawawalang lupain, kung saan haharapin natin ang mga pahiwatig na nagpapahiwatig na ang ating mundo ay hindi palaging ganito ang itsura. Nakatitig ka ba minsan sa malawak na Pasipiko o sa kalaliman ng Atlantiko at naisip mo kung ano ang naghihintay sa ilalim ng mga alon? Ang pakiramdam ng pagkawala ay hindi lang tumatama sa mga individual na alaala, maaari itong maging isang kolektibong pagkawala ng buong heograpiya. Sa pag-aaral ng mga sinaunang mito at kakaibang pagkakatulad ng flora at fauna sa magkabilang panig ng mundo, mula sa mga fossil na natagpuan sa Antarctica hanggang sa mga estrukturang batay sa sinaunang matematika sa Mesoamerica, unti-unting nabubuo ang isang nakakagulat na larawan. Ito ang larawan ng isang mundo kung saan ang mga kontinente ay magkakadikit, isang perpektong buong lupa na unti-unting naghiwa-hiwalay dahil sa hindi maipaliwanag na puwersa. Ang kwento ng nawawalang lupain ay hindi tungkol lamang sa paghahanap ng isang lugar. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa pagbabago ng ating sariling tahanan sa loob ng milyon-milyong taon. Inihanda namin ang aming mga kagamitan, hindi para sumisid sa kasalukuyang dagat, kundi para maghukay sa mga pundasyon ng ating nakaraan. Ikinabit namin ang aming mga aparato upang makinig sa mga bulong ng mga bato, upang basahin ang mga lihim na nakaimbak sa loob ng grabidad at magnetikong patlang ng daigdig. Ang mga siyentipikong modelo na itinuro sa atin sa paaralan ay nagpapaliwanag ng paggalaw ng mga tabla ng lupa, ngunit mayroon pa ring mga anomalya. May mga lugar sa ilalim ng dagat na masyadong mababaw para sa kanilang lokasyon, mga bakas ng bulkanismo na hindi tumutugma sa kasalukuyang tektonikong pagkilos, at mga lumang marka sa ilalim ng lupain na tila hindi gawa ng natural na proseso lamang. Ang bawat pagsusuri, bawat pagbasa ng sonar, ay tila nagpapalakas sa ideya na may isang malaking piraso ng lupain ang nabura mula sa kasaysayan ng ating planeta, isang piraso na nagdala ng napakalaking kaalaman kasama nito. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa unang tingin, tila malayo ang mga sinaunang pagkalubog ng lupain sa ating mga problema sa trapiko o sa pagbabayad ng mga bayarin. Ngunit ang pag-unawa sa pagkawala ay humuhubog sa ating kasalukuyan. Ang distribusyon ng mga mineral, ang mga pattern ng pandaigdigang klima na ating nararanasan ngayon, at maging ang mga migrasyon ng mga tao noong sinaunang panahon, lahat ay may malaking kaugnayan sa kung saan dating nakapwesto ang mga lupain na ito. Kung ang isang malaking bahagi ng lupa ay biglang nawala, hindi lamang mga bundok at kagubatan ang nawala ang mga koneksyon, nawala ang mga posibleng daanan ng sibilisasyon. Ang pag-aaral sa mga nawawalang lugar ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, na ang ating tinatayuan ngayon ay pansamantala lamang, at ang daigdig ay isang buhay at patuloy na nagbabagong nilalang. Ngunit ang paghahanap sa nawawalang lupain ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay puno ng mga pagdududa at matatalim na kritisismo mula sa mga tradisyonal na eskolar. Ang mga teorya ay naglalabanan, ito ba ay bunga ng mabilis na paglubog dahil sa isang malaking sakuna, o isang napakabagal na proseso ng pagkalunod na hindi natin napansin? May mga nagsasabing ang lahat ng ebidensya ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng mas kilalang mga teorya ng paglilipat ng tabla. Ang pinakamalaking hamon ay ang kawalan ng direktang pisikal na patunay, isang piraso ng sinaunang lupa na maibabalik natin sa ibabaw. Kaya, kailangan nating maging mga detektive ng kasaysayan, naghahanap ng mga pahiwatig na naiwan sa mga forma ng kalupaan, sa komposisyon ng mga bato, at sa mga hindi maipaliwanag na mga anino sa ilalim ng karagatan. Kaya, habang sinisimulan natin ang malalim na paglubog na ito, itanong natin sa ating sarili, ano ang mas nakakatakot, ang ideya na may nawala, o ang ideya na mayroon pang ibang malalaking bahagi ng ating mundo na hindi pa natin natutuklasan? Ang ating paghahanap ay hindi lamang tungkol sa pagpapalawak ng ating mapa, ito ay tungkol sa pagpapalawak ng ating imahinasyon, tungkol sa kung gaano kahusay at gaano kabilis maaaring magbago ang ating katotohanan.
Handa na ba kayong sumama sa amin sa paghahanap ng mga bakas ng isang nawalang sibilisasyon na maaaring nagturo sa atin ng mga lihim na nakalimutan na ng kasalukuyang mundo? Maghanda, dahil ang paglalakbay na ito ay magpapatunay na ang ating planeta ay mas misteryoso kaysa sa ating inakala. Sa paghukay natin sa mga nakatagong talaan, isang mas detalyadong larawan ang lumilitaw, hindi lamang tungkol sa lupain mismo, kundi tungkol sa mga materyales na nagbigay daan sa pagbuo nito. Habang naghahanap tayo ng mga pahiwatig ng Atlantis o Lemuria, kailangan nating sumandal sa pag-aaral ng mga islands, Ars, at oceanic plateaus. Ang pag-aaral na ito ay nagbubunyag ng mga geochemical signatures na tila hindi tugma sa kasalukuyang komposisyon ng mga kalapit na sona sa ilalim ng dagat. Isipin ninyo, ang bawat bato ay may sariling kwento, isang fingerprint ng temperatura at presyon kung saan ito nabuo. Kapag inihambing natin ang mga sample mula sa malalim na bahagi ng Marianas Trench sa mga lumang batong apog na matatagpuan sa mga kabundukan ng Pilipinas o Indonesia, mayroong hindi maipaliwanag na pagkakapareho sa isotopic ratios na ito. Hindi ito nagpapatunay ng pagkalubog, ngunit nagpapahiwatig ng isang karaniwang pinagmulan na hiwalay sa kasalukuyang mga proseso ng plate tectonics. Bukod pa rito, ang pagtuon sa mga sinaunang nito ay hindi lamang simpleng pagsasalin ng mga kwento, kundi pag-aanalisa sa mga recurring archetypes ng pandaigdigang pagbaha o pagkalunod. Kung titingnan natin ang mga kwento ng mga katutubong Amerikano tungkol sa paghihiwalay ng kanilang mga lupain, o ang mga epiko ng Mesopotamia tungkol sa paglubog ng isang dakilang lungsod, makikita natin ang isang malinaw na tema, ang pagkawala ng isang dambuhalang teritoryo dahil sa kapangyarihan ng tubig. Ang mga mitolohiyang ito, na umiral ng magkahiwalay sa loob ng libu-libong taon, ay nagbibigay ng isang uri ng cross-referencing sa kasaysayan ng heolohiya. Ang tanong ay hindi na kung may mga kwento ng pagkalunod, kundi bakit halos lahat ng sinaunang kultura ay mayroong katulad na core narrative tungkol sa isang maringal na nakaraang nawala sa ilalim ng dagat. Isaalang-alang naman natin ang aspeto ng mga paleomagnetic anomalies. Kapag naglalakbay ang mga tabla ng lupa, nagbabago ang oryentasyon ng magnetikong larangan na nakabaon sa kanilang mga bato, na nagpapakita kung saan sila nakapwesto noon kaugnay sa magnetic North Pole. Sa ilang partikular na rehiyon sa Pasipiko, ang mga paleomagnetic readings ay nagpapakita ng mga reversals na tila hindi tumutugma sa mga kilalang pagkakasunod-sunod ng geomagnetic field ng daigdig. Ibig bang sabihin nito ay ang malalaking bahagi ng lupa na nagtataglay ng mga sukatang ito ay nag-iba ng direksyon ng mas mabilis o sa ibang paraan kaysa sa mga nakapalibot na karagatan? Ang implikasyon ay napakalawak. Ang mga lugar na ito ay maaaring hindi nag-drift lamang, maaari silang napilitang bumaba ng patayo o mabilis na naibaon. Sa kabilang banda, ang mga siyentipiko na nag-aaral ng ebolusyon ng klima ay nagpapakita ng ebidensya ng mga biglaang pagbabago sa antas ng dagat na sanhi ng mga meltwater pulse mula sa mga ice age na nagtatapos. Bagamat ito ay totoong nagdudulot ng paglubog ng lupa, hindi nito lubos na maipapaliwanag ang pagkakaroon ng mga malalaking patag na bahagi na matatagpuan sa malalalim na bahagi ng karagatan na nagtataglay ng mga katangian ng dating continental crust. Ang pagkakaiba ay nasa kapal at komposisyon. Ang continental crust ay mas makapal at binubuo ng mas magaan na mga bato tulad ng granite, samantalang ang oceanic crust ay mas manipis at mas mabigat, binubuo ng basalt. Ang mga detective ng lupa ay naghahanap ng mga submerged continental fragments na hindi dapat naroroon sa mga rehiyong oceanic. Ang pag-ugnay ng mga sinaunang sistema ng irigasyon at mga pamamaraan ng paggawa ng keramika na nagpapakita ng parehong teknikal na pagiging sopistikado sa pagitan ng mga geographical na hiwalay na rehiyon, tulad ng mga natuklasan sa lambak ng Indus at sa mga isla ng Polynesia, ay nagbibigay ng isang bagong anggulo sa nawawalang lupain. Kung ang mga kultura ay nakapagpalitan ng kaalaman sa gayong antas, nangangahulugan ito na mayroong isang intermediate connection, isang tulay ng lupa o isang madaling daanan sa tubig na matagal nang nawala. Ito ay tulad ng pagtingin sa dalawang magkahiwalay na estasyon ng radyo na nagpapatugtog ng isang kanta sa eksaktong parehong oras, na nagpapahiwatig na may isang orihinal na pinagmulan ng signal na kasalukuyan ng hindi na nakikita. Kaya, sa halip na ituring ang nawawalang lupain bilang isang solong Atlantis, dapat nating tingnan ito bilang isang serye ng mga continental fragments na nagkahiwalay dahil sa mga pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Ang bawat pagtuklas sa ilalim ng dagat, bawat kakaibang pagbasa ng batong lupa,
ay hindi lamang isang piraso ng palaisipan, ito ay isang sipi mula sa isang naunang kabanata ng ating planeta na isinulat sa wika ng mineral at grabidad. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pag-alam sa ating nakaraan ay nangangailangan ng pag-aaral hindi lamang sa mga aklat, kundi pati na rin sa mga patay na bato na nakahiga sa ilalim ng libu-libong metro ng tubig. Sa pagtatagpo ng iba't ibang himig ng katotohanan, ang bulong ng mga sinaunang bato, ang kumpirmasyon mula sa malalayong mito, at ang mga pagdududa na lumilitaw sa ilalim ng mga masusing pagsusuri, nararamdaman natin ang paghigpit ng isang napakalaking kwento. Ang mga pahiwatig na ating natipon, na nagmumula sa malalim na kalaliman ng karagatan hanggang sa mga nakaukit na kasaysayan ng mga sibilisasyon, ay nagsisimulang maghubog ng isang tapestry na mas masalimuot kaysa sa inaakala nating simpleng heograpiya. Para bang bawat natuklasan ay isang hibla, at habang mas marami tayong hinahabi, mas lumilinaw ang larawan ng isang mundong may mga nakaligtaang pahina. Ang paggalaw ng lupa, na dating tila isang mabagal at walang humpay na proseso, ay tila nagtatago ng mga sandali ng matinding pagbabago, mga sandali kung saan ang kalupaan ay nagpasyang muling isulat ang sarili nito. Ang pagtimbang sa mga ebidensya ay nagdudulot ng isang uri ng pagkabighani. Hindi na tayo naghahanap ng isang simpleng isla na lumubog, kundi ng isang buong chapter ng kasaysayan ng planeta na biglang isinara ng puwersa ng kalikasan. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga malalayong rehiyon, na dati itinuturing na mga pagkakaisa lamang ng isip ng tao, ay nagkakaroon ng biglang pisikal na. Ito ay isang matinding paghila patungo sa pagkilala na ang ating kasalukuyang pag-unawa sa mga hangganan ng mundo ay isang pag-aaral lamang na nagsimula kamakailan. Kung susumahin, ang ating paglalakbay ay nagpapakita ng isang serye ng mga echos, ang etyo ng grabidad na nagbago, ang etyo ng mga kontinente na naghiwalay, at ang etyo ng mga kultura na nawalan ng kanilang koneksyon. Ang bawat pagtatangka na ipaliwanag ang mga anomalya gamit ang kasalukuyang mga modelo ay nagtutulak sa atin na maghinala na mayroong mga puwersa o mga pangyayari na hindi pa natin ganap na naisasama sa ating mga kalkulasyon. Ang mga pahiwatig ay tila umaabot mula sa panahong walang tao, patungo sa pag-usbong ng mga unang sibilisasyon na nagmumungkahi na ang nawawalang lupain ay hindi lamang isang heolohikal na kaganapan, kundi isang sentro ng kaalaman na biglang nawala sa sistema. Nararamdaman na natin ang pag-ikot ng lahat ng ito patungo sa isang mas matinding liwanag. Ang mga ideyang ito ay hindi na lamang hiwalay na mga teorya. Nagiging isang malaking current sila na nagdadala sa atin patungo sa isang konklusyon tungkol sa pagiging pabago-bago ng ating realidad. Ang paghahanap ay nagiging isang pagmuni-muni, gaano kalaki ang nawawala sa ating paningin dahil lamang sa hindi natin na isasama ang lahat ng piraso ng ebidensya sa isang larawan. Ang bawat pagsusuri ay nagpapalakas sa pakiramdam na ang mga alamat ay hindi lamang mga kwento, minsan, ang mga ito ay mga memorya na nakabaon sa ilalim ng mga alon, naghihintay na muling mabasa. Ang huling yugto ng ating paglalakbay ay nangangailangan ng pagtanggap sa mga implikasyon ng lahat ng ito. Sa pagtatapos ng ating paglalayag sa mga anino ng karagatan, hindi tayo nag-iwan ng isang simpleng pagtatapos, nag-iwan tayo ng isang pagbabago sa pananaw. Ang sumpa ng nawawalang lupain ay hindi isang paghahanap ng isang nawawalang piraso ng lupa sa mapa, kundi isang pagkilala na ang ating planeta ay isang buhay na aklat na may mga kabanatang bura na. Ang bawat pahiwatig, mula sa kimika ng bato hanggang sa pag-uulit ng mga sinaunang kwento, ay nagpapatunay na ang katotohanan ay mas malawak kaysa sa anumang ating naisulat sa kasalukuyan. Ang hindi natin nakikita ay hindi nangangahulugang hindi ito umiiral, maaari lamang itong nakabaon, naghihintay ng tamang liwanag upang muling magpakita. Ang mga heograpiya na ating kinikilala ngayon ay hindi ang unang mga porma ng ating mundo. Sila ay ang kasalukuyang bersyon na buo sa gitna ng mga dakilang pagbabago. Ang tunay na aral na ating nakuha mula sa misteryong ito ay ang pagpapakumbaba sa harap ng hindi masukat na kapangyarihan ng oras at ng kalikasan. Kung ang mga kontinente ay maaaring magbago ng hugis sa loob ng ilang milenyo, gaano pa kaya ang mga kaalaman, ang mga kultura, ang mga posibilidad na kasama nitong lumubog? Ang paghahanap sa nawawala ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng bawat kasalukuyang sandali, bawat bagong tuklas na ating ginagawa, dahil ang mga ito ay ang mga pahiwatig na iniiwan ng ating mundo para sa susunod na henerasyon. Ang pag-asa ay hindi nakatago sa ilalim ng tubig, kundi nasa ating patuloy na pagtatanong sa mga nakagawian nating inaakala. Kaya't habang humihiwalay tayo sa malalim na misteryong ito, dapat nating dalhin ang pangitain ng isang daigdig na patuloy na gumagalaw, isang bahay na hindi kailanman tahimik o tapos na.
Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon, ang pagtingin sa mga alon, hindi bilang hangganan, kundi bilang mga tabing na nagtatago ng mga nakaraang katotohanan. Ang bawat paggalaw ng lupa, bawat kakaibang paghuni ng karagatan, ay nag-aanyaya sa atin na magtanong pa. Ang katapusan ng ating paglalakbay ay ang simula ng ating pagkamangha. Ang lahat ng inyong natutunan, ang lahat ng mga kwento, ay kailangang maging kasangkapan upang mas maunawaan ang kasalukuyan. Iwasan ang pagtingin sa mundo bilang isang tapos ng aklat. Tingnan ito bilang isang kwentong patuloy na isinusulat, kung saan ang bawat heograpiya ay isang pansamantalang pahina. Ang misteryo ng nawawalang lupain ay nagpapatunay na ang pinakadakilang kayamanan ay hindi ang nakita na, kundi ang mga posibilidad na hindi pa natin kayang isipin. Magpatuloy sa paghahanap, hindi lamang sa ilalim ng dagat, kundi sa ilalim ng bawat konsepto na inyong pinaniniwalaan. Ang huling tanawin ay isang mabagal na pag-angat mula sa pinakamadilim na bahagi ng karagatan, hindi sa paghahanap ng mga guho, kundi sa isang malawak, malinaw na tanawin ng ibabaw ng planeta mula sa kalawakan. Ang mga kontinente ay makikita na tila mga lumulutang na piraso lamang sa asul na karagatan, na nagpapakita ng kanilang maikling buhay kumpara sa walang hangganan ng tubig at kalawakan. Ang mga ilaw ng sibilisasyon ay kumikislap sa gabi, maliit at pansamantala sa harap ng lawak ng hindi pa natutuklasan. Isang tahimik na pagkilala sa ating lugar sa isang mundong mas matanda at mas misteryoso kaysa sa ating kamalayan.